no? Dito muna tayo doon sa insidente na dati sinuportahan po ng ating Vice Presidente, no? Kung natatandaan niyo po, yung basketballero, yung nagba-basketball po, no? Si Jan Amores, mga kababayan. Kung hindi niyo po kilala si Jan Amores, mga bossing, magkaroon tayo ng konti, no? Ng konting background, no? Balik tayo doon sa dati. Ito po, nung nasa JRU, kung hindi ako nagkakamali, Jose Rizal University, mga kababayan, nanapak po ito. Talagang nakipagsuntukan, nanapak, at kung ano-ano pa. Sabi nga nako, MVP to. Most violent player daw po, mga kababayan. Etong si Jan Amores. Halos buong Pilipinas na po, sabi, nako, hindi na dapat pagbigyan yan. Bawal nang makapaglaro ulit yan. Ngayon, to the rescue ang ating Vice Presidente nung mga ano na yon. Which is, ako, naintindihan ko naman po, mga bossing, kung bakit to the rescue siya. Ano? Syempre, kumbaga, all against ad na Lahat galit na kay Amores. So ngayon, ang ating Vice Presidente, kumbaga, pinagbigyan niya. Ayan. Tapos, dyan na nga po nag-umpisa yung mga, naku, boyfriend daw po. Ganyan. Baby boy daw po ng ating Vice Presidente, si Jan Amores. Kumbaga, ganon, mga kababayan. Ngayon, di nakapaglaro po ng PBA. Nakapaglaro ng PBA, umayos na ulit Naging normal na po ulit ang kanyang buhay, mga kababayan. Nung naglaro siya sa PBA, kumbaga, parang siyempre, kung bad boy ka doon sa college, dito sa PBA, kami ang mas bad boy sa'yo. Di ba? Nandoon yung talagang siniko sa mukha si Jan Amores nung isang Meralco na player. Nakalimutan ko. Si Cliff Hodge. Ngayon, okay na, mga bossing. Ito naman, nagkaroon ng insidente, mga bossing. Ng habol ng barel. No? Ng habol at pinaputukan, mga kababayan. Madami nagsasabi, inabangan si Amores, mga bossing. Kumbaga, nag-umpisa ho kasi ito doon sa larong, parang sa baryo-baryo lang yata nila. Kung di ako nagkakamali, meron pang nababalita na may 4,000 na pustahan. Di ba? 4,000 na pustahan. Ngayon, nakita ko po, no, gusto lang natin maging fair dito. Ayaw naman natin na ibunton lahat kay Jan Amores kasi siya yung may beng-beng. Nakita ko, doon sa insidente sa basketball, doon sa lugar nila, mga kababayan, nakasakay na ng motor si Amores. Paalis na. Tapos, sumunod na insidente, inabangan si Amores. Pero nagulat ako, mga boss, biglang bunot ng baril. Pinaputukan niya ngayon yung humaharang sa kanya. Ngayon, ito sabi nung iba, ipagtatanggol kaya ulit ng ating Vice Presidente si Jan Amores? Tingin ko, ewan ko, hindi pa lumalabas ang ating Vice Presidente. Ngunit, subalit datapwat, mga bossing, yung magulang o yung nanay nung hinabol ng bengbeng, no? Pinaputukan ng bengbeng ni Amore, mga boss, sabi, hindi kami magpapabayad sa inyo o hindi kami magpapa-areglo sa inyo. Ito po, nagwawala Yan, Sabi ni Virgel Valencia, Boss Mark, nilaglag si Digong ni Jam Magno. Ito mga bossing, ina ng biktima ni Jan Amores. Kung yun, iba, naaareglo niya, ako hindi. Sayang po, no? Biruin mo, una, pumalya ka na. Nanuntok ka. Nananapak ka. No? Napagbigyan ka na ng tao bayak. Kinalimutan na yon. Tapos ito, meron na namang issue. At hindi na pananapak po. Pamamarel na po, mga kababayan. Pakinggan po natin. No? Although, yung biktima po, hindi naman tinamaan. Buhay, mga kababayan. Hayop ka. Nabalitaan ko lang, nililihim nga sa akin ng mga anak ko kasi nga, alam nila, hindi ko kayang tanggapin yun grade 6 lang yan na mamatay ang ama ko lahat. Ako, ayan. Di ba? Mga kababayan, grade 6 lang yan nung
Tegi ang kanyang ama. Kaya lang, nakikita ko kasi hindi ko kinakampihan si Amores dito, ha. Doon pa lang sa basketball court, paalis na eh. Paalis na si Amores. No? Pabatche na, mga kababayan. So ngayon, yung anak niya, hinahamon pa din. Tara, bumaba ka dyan. Bumaba ka dyan sa motor na yan. Tapos, yung susunod na video, mga bossing, yung anak niya na ang umabang. Kaso, hindi niya akalain, may beng-beng na po. Sabi ni Raymond Flores, mainit ulo ni Jan, di na-approve budget ni Fiona, di matutuloy yung gas station franchise. Ano yung pangalawang franchise na? At pag ganun lang, parang pusa, aso, papatayin niya. Ano yon? Ha? Dami niya ng kaso, nakakita ko sa Facebook, sa TV. Oh. Hayop pala talaga yan. Hindi ako papayag, dadalain ko siya, hayop siya. Nako, dapat po, kumbaga, kung ano yung pinapanindigan ni nanay, ituloy niya. Kasi minsan, bigla na lang nawawala yung issue, bigla na lang pong hindi na naririnig yung balita tungkol dyan, ano? Sabi ni Kim de Guzman, ano na naman gusto ni Sarah? May maniwala pa sa kanya? Oh. Sabi ni Asteroid Destroyer, toot siya. Kung yung iba naaareglo niya, ako hindi. Ayan. Pagagalisin kong buong katawan niya doon sa kulungan. Ayun, meron po tayong bagong salitang natutunan, mga kababayan. Dati yung kay Kibuloy, yung kay ano pangalan nun? Senyor Aguila, dampot ng sabon, dala ng lotion. Ngayon, pagagalisin ko yung katawan niya. Ganyan po kahirap, mga kababayan, doon sa oblo. No? Bukod sa mainit na po, talagang magkakaroon ka pa ng galis. Para madala siyang hayop na yan sa kambugan yan. Plan niyo ba puntahan yung anak niya? Hindi, uuwi yun. Nauwi sa akin araw-araw. Pero ngayon, tanghali na nga, hindi nagpapakita eh. Kasi alam niya yung galit. Siguro pagalitan din niya, no? Pagalitan din niya yung anak niya. Kapag kayong kalma na. Umabot sa punto na, ayun nga, kung totoo po, no? Nakita natin sa video, yung anak niya, nag-abang pa kasi. Sana umuwi na lang din. Sabi ni Precious Amanda, kaya nga lagi na lang kapag may padrino, ayos ka agad. Lalo na kapag ka malakas. Lalo na kapag ka, Mother, 1M o 2M, okay na? Para tapos-tapos na. No? Hindi naman po natuluyan ang inyong anak naku, 2M. Siya, sige. G! Baka ganyan sa dulo, madam. Pero sana, talagang papanagutin nyo para madala din. Ano? Alam ng anak ko yung galit ko. Ano yan, di ko kaya tanggapin ginawa niya. Kita-kita ko sa CCTV. Binaril niya yung anak ko ng harapan. Binaril niya yung anak ko ng harapan. Alam niyo po, mga kababayan, kahit hindi po, no, tinamaan, kahit hindi po, kumbaga, natuluyan, masakit pa din po talaga. Totoo yan, no? Masakit po sa isang magulang. Yung tipo bang, naku, montik nang malagay sa bingit ng kamatayan ng aking anak. Iisipin mo pa din yun Kahit hindi siya tinamaan, masakit pa din po. Yun nga lang po, hindi natin alam kung ano ang magiging kasunod nito. Kung talagang tototohanin ni nanay yung hindi magpapaareglo at pagagalisin ang katawan ni Amores sa loob ng kulungan, or baka po pagka medyo kumalma na lang ang lahat, okay na. Areglo na lang. Di ho ba? Ayan, mga kababayan. Ang tanong pa, isa pa po sa tanong, mga bossing, yung dala kaya po na beng-beng ni Amores, lisensyado kaya yun? No? Kasi pwede yun na madagdag doon sa attempted murder, mga kababayan, na ikakaso, pwedeng idagdag din po na kumbaga, yung mga illegal firearms. Ayan. Pero debatable pa din po yan, mga bossing. Bakit? Kasi merong serye na sinasabing nag-abang. Pwedeng i-apila, pwedeng sabihin nung lawyer ni Amores na inabangan mo kami.
Ididepensa ko lang po ang aking sarili. Mahaba-haba pa po yan. And kayo po ay bibigyan pa din namin ng update tungkol ho dyan, mga bossing. Okay? So ngayon,